Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na pag ako naging presidente, madugo ang aking administrasyon. Hindi patayan, kundi ipapakulong lahat ng mga kawatan dyan sa gobyerno, yung mga nagsasamantala. Wala akong pakialam kung mayaman ka man o mahirap. Ako mismo maghihila sa'yo papuntang kulungan. Kamusta mga sangga? Ang pag-uusapan nating muli ay si Senator Manny Pacquiao. Viral ngayon sa social media ang balitang di umano ipapakulong ni Senator Manny Pacquiao si Ginang Imelda Marcos at maging si Pangulong Duterte kapag siya di umano ang naupong Pangulo ng Pilipinas. Pero bago ang lahat mga sangga, ito nga pala ang Bri Updates, BPU, Balita Pilipinas Update. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and hit that notification bell para updated ka lagi sa mga bago nating topic. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang balitang di umano mainit na ang dugo ni Senator Manny Pacquiao kay Pangulong Duterte matapos siyang ibasura at pahindian nito. Matatanda ang kamakailan lamang na may sinabi si Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao at ayon umano sa kanyang sinabi, kay Pacquiao, sabi niya, niyaya ko siya, matagal na siya naghingi ng audience dahil nga may sabihin siya sa akin. Yung nagkita kami, sabi ko siya, kausapin ko para diretsaan, sabi ko sa kanya, sabi niya na magsama tayo for the sake of Mindanao. Sabi ko, I'm sorry, I cannot support you. Hindi yung pinatawag ko siya. Bakit ko siya patawag tapos bitawan ko siya na paglabas niya sa opisina ko? Wala siyang madalang salita na maganda, kundi na hindi talaga ako magsuporta sa kanya. matapos nga ang naging pahayag ni Pangulong Duterte ay biglang di umano nagbanta si Senator Manny Pacquiao na ipakukulong di umano niya ang mga kurap kasama si Ginang Imelda Marcos kapag siya ay naluklok bilang Pangulo ng Pilipinas. Subukan nyo ang Manny Pacquiao na maupo bilang Pangulo na 6 na taon. Ipapakita ko sa iyo, ihilahin ko silang lahat papuntang kulungan. Kaya nga sabi ko, mega prison eh. Ayaw ko magmura para ipakita na matapang ako. Hindi ko kailangan magmura para ipakita yung tapang ko, pero sinasabi ko sa inyo, sa Panginoon lang ako natatakot. Dito sa lupa, basta tama ang ginagawa ko, sasagasaan ko ang dapat sagasaan. Sagot ng mga netizens, ipakulong mo rin ang sarili mo dahil sa di pagbabayad ng tamang buwis at pagtanggap sa buong sahod galing sa pinaghirapan naming mga Pilipino kahit lagi ka namang umiiska po sa trabaho para sa mga training mo. Ano yan, Senator Manny? Exempted ka sa trabaho mo kapag may laban ka para mag-training tapos hindi ka naman nagbabayad ng sapat na buwis. Kami nga mga ordinaryong mamamayan nagbabayad mantalang yung mga kasama mo sa Senado hindi magkanda ugaga sa trabaho, ikaw pa training ka. Kung gusto mo sa boxing, mag-boxing ka na lang. Sarap ng buhay. Kung makapagsalita ng kurap, wagas isa ka rin naman. Just saying. Bakit ngayon ka lang nagsalita? At bakit umatras ka doon sa boxing? Kasi alam mo, kung matalo ka, you are a gunner. Wala ka talaga. Those are your inconsistencies in your career. Naghintay kami kung sino pa, pero I expect him to sit in Congress. Do not go anywhere. Finish and find out the corruption that you are talking about. Kung mag-report ka lang 2, 1 buwan, then I would say that you are a is a Magtrabaho ka, hiningi mo yan, nandyan yung mga papel, start investigating, do not go elsewhere. Comply first with your duty as a senator. Tapusin mo yan, nandyan yung mga papeles. Huwag kang pa-absent. Magandang gabi po dito sa Pilipinas kasi gabi na po dito. At sa ating pong mga kabayan, sa mga nasa sa malayong lugar, yung ating pong mga kapwa Pilipino sa ibang bansa,
at siyempre mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Sana po ay nandiyan kayo at muli po tayong magsama sa oras na ito at ang aking pong topic ngayong pagkakataong ito ay ito pong may mga bago pong sinabi si Senador Manny Pacquiao, ang isa rin sa mga kandidatong presidente sa ating nalalapit na eleksyon. At sigurado magre-react po kayo rito. Attention sa mga DDS at saka mga Marcos loyalists. Kayo po yung sigurado magre-react dito sa mga sinabi ni Pacquiao. Si Senador Pacquiao po ay ilang araw o linggo siguro na nahimik pero bigla po nagsalita. At sa interview ng mga kasama ko sa media at nadinig ko rin na dito ho sa issue ng Marcos ay meron siyang sinasabi. At ito raw ay kanyang gagawin kung siya ay bibigyan ng pagkakataon ng taong bayan na siya ay maging presidente ng ating bansa sa Mayo ng 2022. Alam ba ninyo ang sinabi po ni Senador Pacquiao? Dapat daw ibalik ng mga Marcos ang kailang kayamanan. Just imagine, yan po ang kanyang sinabi ha. Ibalik daw po ang mga kayamanan ng Marcos sa pamahalaan o sa bayan. At meron pang isa, kanya daw pong re-reviewin ang mga kaso ng mga Marcos. So, ibig sabihin, pananagutin niya kung may makikita siyang problema. Yan po yung hindi banta, kundi gagawin daw talaga niya yon. Dahil until now, hindi daw po siya kumbinsido na wala daw po ito rin mga kayamanang ito ay dapat daw ay may paliwanag sa bayan at yung mga kaso ay dapat daw ay magpatuloy at kung may pang problema ay dapat daw ay panagutan. Yan po ang sinasabi ni Senador Pacquiao. At doon sa isa naman po ng martial law, mismong si Senador Bongbong Marcos ay kanyang binanggit at hindi daw siya naniniwala na hindi alam daw ni Bongbong Marcos yung mga nangyari noong mga panahon yun. Dahil malaki na daw si Marcos noon. Okay, yan ang sinasabi ni Pacquiao. Hindi siya naniniwalang bata pa si Bongbong Marcos noon at wala pang masyadong alam sa mga nangyayari. Pero ang sabi ho ni Pacquiao, alam na daw ito. So ayan po yung mga isyong alam kong hindi nyo magugustuhan pero yun po yung balita na nanggaling sa kanya. At tayo ko naman, hindi naman ho ito ginagawa ko para kayo galitin, lalo na po yung mga Marcos loyalists at mga supporters na alam kong marami ito sa buong Pilipinas at sa abroad. Gusto ko lang iparating ito sa inyo para kayo po ay malaya na makapag-react o comment. Yun naman po ang ating inaasahan dito po sa lahat ng aking mga ina-upload dito sa channel na ito. Hanggat maaari po ay huwag kayo masyadong magiging emotional pero alam kong hindi nyo magugustuhan yan po yung mga sinabing yan ng senador. At yung mga sinabing yan, seryoso eh. Kasi sinasabi ho ni Pacquiao, seryoso ang kanyang pagkandidato. At gusto daw niyang linisin ang ating pamahalaan, ang ating bayan sa graft and corruption. Kaya daw pumalpak nga o hindi daw siya nakakumbinsi ni Leni Robredo na siya isumama sa kanya dahil parehas sila ang gusto maging presidente. Dahil meron daw siyang plano nga na linisin ang ating pamahalaan. So, sa lahat ng kanyang sinabing yan, kayo po ay malayang makakapag-react at comment sa isyong ito. Okay? Samantala, pangalawa ho na kanyang binanggit doon sa mga interview sa kanya, ay ito naman hong kinasasangkutan daw ng Duterte administration. Naniniwala siya until now, kaya kahit ng aking unang mga video, sinabi ko ay wala naman siyang matibay na ebidensya, naniniwala siyang meron daw graft and corruption sa iba-ibang departamento ng ating pamahalaan. Hindi pa raw siya tapos dyan. Pangalawa, ito yung matindi. Malagay ko hindi magugustuhan ito ng mga DDS, mga supporters ng Duterte administration. Kasi ang sinabi niya, kung sakali daw po na siya ay pagkalooban at siya ay maging Pangulo, kanya daw papayagang pumasok at mag-imbestiga ang ICC, yung controversial na International Criminal Court, na ang layo naman ito ay mag-imbestiga tungkol dun sa anti-drug campaign o war on drugs ng ating administration dun sa nakalipas na taon. So, ibig sabihin, ang gustong palabasin ni Senador Pacquiao dito, kahit matapos ang term ng Pangulong Duterte sa June ng 2022, ay kung siya magiging Pangulo, papayagan daw niya na ito imbestigahan. So, kakaiba, di ba? Dahil kung imagunita sa panahong ito, ayaw ng Pangulo na itong ICC ay makialam. Katunayan, may banta pa nga na dapat huwag pumasok ng bansa. So, pero si Senador Pacquiao ay iba ang sinasabi. Kailangan daw ay mag-imbestiga. At kanya nga papayagang mag-imbestiga yung ICC. So, talagang kakaiba po yung mga sinasabi ho nitong ilang linggo nga na tahimik pero bigla hong nagsalita ng mga ganyan. So, ang tinamaan dito ay yung mga Marcos at saka po ang Duterte administration. Okay?
Samantala, sa pangalawang issue naman, siguro isisingit ko na rin at napansin ko kasi alam po ninyo, ako po isang taga-Southern Tagalog po ako eh. Batanggenyo pa rin. Ako ay taga-Batangas po. At kanina, itong si Mayor Isko Moreno, dinala ni Senador Rap Recto doon sa Lipa City, sa Batangas. Lipa City ho At dinidiin ko sa Lipa lang. Okay? Hindi buong Batangas ang pinag-uusapan. Pero lumabas doon ho sa mga, ano ba yan, spokesman ba yun? O ano bang dating? Basta mga tauhan ni Mayor Isko Moreno, may pangako daw si Senador Rap Recto na 1.7 million vote na ibibigay kay Moreno sa mga taga-Batangas. Wow. Siyempre, marami mga taga-Batangas na nag-react. Sa kukunin yung 1.5 million, 1.7 million, ay Lipa City lang yung kanyang nasasakop. O Lipa lang ho ang pinag-uusapan, wala namang ganun karaming butante ron. Pag buong Batangas ang pinag-uusapan, napakalaki niyan. At saka ang mga taga-Batangas po, ang aking pagkilala, hindi mo pwedeng diktahan. Bumuboto ang mga tao doon. Hindi pwedeng persahin ng mga politiko at gamitin ng mga politiko na ipapangako sa mga national candidate na mga Batanggenyo ay nagko-commit ng vote. Hindi totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Ang mga taga-Batangas po ay may sarili at mayroong independent na desisyon kapag eleksyon na. Maniwala kayo. Yan ho ang totoo. Anyway, pero kanina napansin ko doon sa speech ni Mayor, ang dating ng mga ngayon lang siya nag-speech yata, ng speech about lapas ng Metro Manila, parang, ganun ba ang dating? Parang ang dating niya paawa. Pasintabi na, ito kanya-kanya tayong opinion. Ang dating ng kanyang speech ay paawa na siya ay galing sa mahirap, siya daw ay pinagtutulungan, inaargabyado raw siya, para bang bakit ang mahirap ba ay wala ng karapatan na umangat ang buhay at mag-ambisyon sa pangpanguluhan. Ganun ang dating na paliwanag niya. Paawa effect na parang bandang huli, parang niiyak pa nga eh. So, hindi ko alam kung drama yon o talagang ganun siya magsalita na kanyang binabalik-balikan yung kanyang hirap ng buhay at ngayon sinasabing siya daw ay pinagtutulungan ng mga kalaban katunggali. Ay kung ating mapapansin di ba? Siya ngayon pinakamaingay na kandidato compare doon sa iba eh. Anyway, yun po ipahapyaw lang ho na kanyang mga binabanggit doon sa unang salbo ng, hindi ko alam kung kampanya na yun, kasi bawal pang kampanya eh. Anyway, so yung pamilyang Recto ho ang ang promotor, siya ho yung gumawa ng event na yan dyan sa Lawigan ng Batangas. So bahala na po kayo. Pansamantala hanggang dyan muna po ang ating pag-usapan sa gabing ito. Ang inyo pong mga reaksyon, comment ay malaya na akin pong binabasa at natanggap yan. Marami pong salamat muli sa inyong lahat.